Oseas, Kabanata 5. Dinggin ninyo ito, o ninyong mga saserdote, at inyong pakinggan, ninyong sambahayan ni Israel, at inyong ulinigin, o sambahayan ng hari, sapagkat sa inyo'y nauukol ang kahatulan, sapagkat kayo'y naging isang silo sa Mispa, at isang panghuli na nalagay sa Tabor, at ang mga nagsipanghimagsik ay nagpakapahamak na mainam. Ngunit ako'y mananaway sa kanilang lahat. Aking kilala ang Ephraim at ang Israel na hindi lingid sa akin, sapagkat ngayon, O Ephraim, ikaw ay nagpatutot, ang Israel ay napahamak. Hindi sila titiisin ng kanilang mga gawain na manumbalik sa kanilang Diyos, sapagkat ang pagpapatutot ay nasa loob nila, at hindi nila nakikilala ang Panginoon, at ang kapalaluan ng Israel ay nagpapatotoo sa kanyang mukha. Kaya't ang Israel at ang Ephraim ay mga titisod sa kanilang kasamaan. Ang Huda'y matitisod ding kasama nila. Sila'y magsisiyaong kasama ng kanilang kawan at ng kanilang bakahan upang hanapin ang Panginoon. Ngunit hindi nila masusumpungan siya. Siya'y umurong sa kanila. Sila'y nagsigawan ng paglililo laban sa Panginoon, sapagkat sila'y nanganak ng ibang mga anak. Lalamunin nga sila ng bagong buwan, 10 ng kanilang mga parang. Hipan ninyo ang korneta sa Gabaa, at ang pakakak sa Rama. Kayo'y magsitugtog ng hudyat sa Bet-aben, sa likuran mo, o Benjamin. Ang Ephraim ay magiging kasiraan sa kaarawan ng pagsaway. Sa gitna ng mga lipi ng Israel ay aking ipinakilala ang tunay na mangyayari. Ang mga prinsipe sa Huda ay gaya na nagsisibagon ng lindero. Aking ibubuhos ang aking galit sa kanila na parang tubig. Ang Ephraim ay napighati, siya'y nadikdik sa kahatulan, sapagkat siya'y nasisiyahang lumakad ng ayon sa utos ng tao. Kaya't ako'y sa Ephraim na parang tanga, at sa sambahayan ni Huda na parang kabulukan. Nang makita ng Ephraim ang kanyang sakit, at nang makita ni Huda ang kanyang sugat, naparoon nga ang Ephraim sa Assyria, at nagsugo sa Haring Hareb, ngunit hindi niya mapagagaling kayo, ni kanyang mapagagaling man kayo sa inyong sugat, sapagkat ako'y magiging parang leon sa Ephraim, at parang batang leon sa sambahayan ni Huda. Ako, sa makatwid bagay ako, ay aagaw at aalis. Ako'y mag-aalis, at walang magliligtas. Ako'y yayaon, at babalik sa aking dako, hanggang sa kanilang kilalanin ang pagkakasala, at hanapin ang aking mukha. Sa kanilang pagdadalamhati ay hahanapin nila akong mainam.